nandito ako after my corporate world, 15 years, naging ano ako. Pero kailan mo nag-start dito sa farm na to? 2015 lang. 2015 lang. Oo, 2015. So, mag-8 8 years lang. 8 years lang. Talaga? So, umpisa lang ako sa una-una, sa baka. Oo. Then sa baka, may problema. Every problem, there is an opportunity. Pero ibig sabihin may baka ka talaga. Up to now, meron kang baka na may milking. giri ako doon. No? O, siyempre, pupuntahan natin bukas Oo. yan. At makikita natin yung mga baka niya. No? So, ito mga imported na baka to from New Zealand and Australia. So, nakita mo yan dyan, ang lakatan. Oo. Diba, merong dairy, merong vegetables, at saka poultry. So yung tatlo talaga. Vegetable. Livestock crops. Okay. Tatlo. Pero ang una ko talaga, yun ang lakatan na saging. So up to now, meron ka pa rin. Yan ang apat na livestock and crops Na main mo talaga? Oo, nagpapaikot sa amin dito ng business. So, Ano po kinabukasan, mga ito ganyan. Sir, kung may Masaya tanong ako, kasi ang Davao kasi known for cacao. Napansin ko, wala kang tanim na cacao. Hindi ka na nagtanim ng cacao. Meron akong kakao, pero Other area. areas of kasi dito kasi ang concentration namin dito more on livestock and vegetables. Vegetable. Yung kakao ko, yung coconut ko, at saka yung durian ko, meron akong tanim na 1 hektarya, puro durian. Okay. Meron 2 hektarya, puro niyog. Meron 1 hektarya, puro kakao. So talaga? hindi ko ni multi-cropping. Oo. Kasi ang intended na para pangkakaw lang talaga. Oo. So makita mo dito, wala akong kakao kasi hindi ko gina-integrate yung ating forage to kakao. Oo, tama nga naman. So ito na si Sir Bong, interviewin natin paano ba niya napalaki tong farm niya. Saan ka ba nag-graduate, Sir Bong? Hello, magandang hapon na actually graduate ako as a nurse. Wow, talaga. Nag-practice mo naman yan. So 5 years ako nag-practice sa operating room nurse and surgical nurse. Saan hospital banda? talaga, Saan? Dito sa Davao. Sa Davao Then, talaga. sa Notre Dame Hospital din ako nagtatrabaho. Oo. Then I'll become a medical representative. After 5 years, nag-medical representative ako. Pero at that time, meron ka ng farm? O minana Actually, mo this is binana namin. Meron na kaming farm pero hindi kami ang nag-farm. Pero ilang ilang hectares? This is 13 hectares farm. Tapos, since meron na tayo programa sa gobyerno na agrarian reform, so yung 5 hectares is na ipibigay na namin distribute na namin sa aming mga tenants. Yung 8 hectares, yun ang Yun ang natira. namin. Pero ilang kayong magkakapatid? So ang dito lang yung sa 8 hectares at dalawa na lang kami ngayon. Oo. Dito tapos hindi rin siya hilig sa farm. So ako na ang nag-administer sa Ah. amin. So partly co-owner siya in terms of land. Oo. Pero ang nag-develop talaga ako na kasi ako na may kahiligan kasi barangay captain din yung kapatid ko. Dito sa rin Baguio, sa Davao. So itong restaurant training, ano na lang to, bonus na lang. So, may parang na lang, blessing in disguise na maraming nag-handle dito ng mga training na dito nila nag-deal sila dito. Since na may accommodations kami. Oo. So yun lang. Kailan nagsimula ang accommodations? Last Parang bago lang yung bago lang facilities talaga. mo, di ba? Last July lang siya. Oo, amoy na amoy ko yun sa kwarto ko. Sabi ko, bagong-bago to, di ba? Bagong-bago lang talaga. July. It is really a training for a farmer since ang ating makatabo is after the name of my father, Macario Kahis Talibon Bohol. So, from Bohol talaga ang aming... Pero di ba parang barangay to? Makatabo din ng barangay, sitio. Sitio kasi ang kauna-unahang nag-farm dito ay ang papa ko. Talagang Nag-migrate sila galing sa Sa Bohol. Tapos dinala niya yung mga pinsan, mga relatives namin doon. So, naging sitio Makatabo din talaga. Pangalan nyo rin talaga. Since binigyan namin sila ng mga lupa, binigyan namin sila ng mga area. So, in terms of gratitude siguro,
yung mga tao na mismo ang nagsabi na gawin natin na ganito. Barangay to, naging barangay. Napakatabo. So, O din kapatid mo ang naging ang barangay chairman dito, ganun ba? doon sa baba, Sa Yeah, kabila. dito rin sa bandang ibabaw, Gadalian. Minsan ko rin, kahis pa rin. Talaga, oo, no? Sa At saka mga palagay ko parang masaya ka ngayon, pabata ka ng pabata. Wala naman tayong presyo. Ngayon, Farm. di ba ito, restaurant, no? Pero ang laki rin, no? Ang ganda. Sino nag-conceptualize nito? Ayan, no? Tignan nyo po. Simple lang, kawayan lang, tarpaulin lang. Hindi kinakailangan ng Ito is mga lang ito, mga iniipon kong mga paleta. Paleta lang to? Kami lang ang gumagawa nito. Hoy, tignan po nyo. Paleta, Paleta nga. Actually, gusto ko magpagawa sa ganito ng farm. Kami lang ang gumagawa nito. Paleta lang. Sorry, na pandemic, ito yung nagawa namin. Oo. Magkano cost mo rito sa isang ganitong silya? Magkano inabot mo? Inabot ka ba ng 1,000 dyan sa paggawa niya? Wala na. Siguro 600. 600. Pero matibay, Kasi bakal. Pati ito, no? At saka siya. Maganda siya kasi pang farm, no? Farm kawayan lang settings. talaga. Oo. Since itong mga kawayan namin is dito lang man din. Oo. Kami man lang din ang nagtanim. Pero hindi ba, yung tibay kasi ng kawayan, yun ang pang matag. Kasi treated ito. treated. So, binabaon namin sa tubig na may mga burik at saka Tapos So niluluto. So, ibig sabihin, yung mga kawayan na ginamit mo, Matured na. matured siya. Tapos, Same time, treated. oh. So parang walang tinatawag na tinapok or Oh, mas maganda nga, no? Kala ko siya, parang, tas binarnisan mo. Yes, Di ba, ang ganda? Lagyan lang ng varnish tapos tarpaulin na. Actually, simple lang. Pero alam niyo, simple lang tong kay Sir Bong, pero ang ganda na ng minsan kasi hindi mo kinakailangan na gumasos ng malaki. Pero maganda. Puro lang to sir, indigenous Oo, which is bagay naman, di ba? Bagay naman. Parang pabata ka na pabata, walang pressure. Bakit walang pressure? Kasi sa umaga, wala mang oras na kailan ka magising. Oo. Tapos, iikot ka lang, dala ka ng okra, may alagbati, may mga Oo nga, napansin ko ang lettuce. gaganda ng mga mo. Kukuha ka lang doon, tapos pakuluan mo lang. Tapos may fresh egg ka. Marami rin bang poultry dito? May poultry kang Mayroon sarili? ako. Mayroon akong poultry. Mga ilang heads to ng chick? 3,000. Ha? Mga 3,000. Pero hindi ka ba naapektuhan dati ng mga disease ng poultry? Parang Lang, biosecurity lang talaga. Biosecurity. So, kailangan lang natin yung biosecurity, isa lang, tapos yung mga sanitations, ang mga pinakamatindi sa Since nurse naman ako, hindi na masyadong mahirapan ako sa mga sterilization, mga ganun na mga pamaraan. Medyo may alam tayo. Yung isang anak mo, di ba nag-migrate ng New Zealand, may pamilya na rin doon. May pamilya na siya doon. Pero yung isang mong anak, anong nandito? Siya ang head sa aming marketing. May pamilya na rin. May pamilya Lalaki. Lalaki talaga? din. So since nasa sa video noon, nag-employ. So after 3 years siguro, parang na-board na rin siya. Oo. So I offer him because me as a farmer, I did not intend to encourage him to become a farmer. But I influenced. Bakit naman? Hindi mo... yun ang ko, Hana. I did not encourage him to become a farmer. But I try to influence him how to live yun na lang. as a farmer. Oo. Diba yung mga nakita na niya na maganda ang buhay para ng farmer ka, tapos you're able to gastos to other countries na librehin mo sila. Oo. So doon lang, nagtaka sila na farmer lang ang daddy ko pero ini-sponsor kami ng ganito. Oo. Pero simulan natin. Nung nag-retire ka, syempre hindi pa ganito ka-develop tong farm mo, di ba? So paano siya nag-start? Paano ka nag-start? Anong una mong sa 4 na banana, poultry, tas vegetable, saka anong inuna mo?
Banana Sa banana talaga. ako talaga, since ang banana talaga noon is going Manila. So Oo. nagsusupply ako, ano ako ng isang barko, siguro ilan kaming So hindi nag-supply. mo siya naka-outsource dun sa, hindi mo sinusupply sa Dison? Or Wala, sa wala. ano? Direct kami. Direct ka talaga? Direct kami Manila talaga. O saan sinusupply mo sa Maynila? May mga suki ako doon sa Maynila, in which mga kaibigan ko rin, sila ang nagsusupply sa supermarket doon. Talaga. So umabot pa yung saging ko doon sa Laguna, Calamba, Oo. Pampanga, umabot pa doon. Napunta na ba ng SM yan? Siguro, napunta ron sa... Pero sa akin talaga, ang quota ko dito is 1 container van per week. 1 container ba? Oo. Ilang ano yun? Ilang metric tons ang container ba ng ano? Nasa mga 5 to 10. Ganun. 5 to Oo. 10. Pero yung isang container, minsan dalawa kami, minsan ako lang. Pero continuous pa rin hanggang ngayon yan. Since nung pandemic na, siyempre nawala naman, Oo. no? Di ba? Oo. So, dinadivert namin yung akin through Facebook, mga school Online. na, online schools Oo. na kami. Oo. Since meron na kaming process, nag-process na rin kami ng banana loaf. May banana loaf ka. Na-process na kami. So, yung saging namin ngayon dito, pag na-put up na ito last July, yung saging namin dito, medyo okay na. Kahit na hindi na ilagay, Oo, kumbaga dito na lang, locally. compensate na niya. Pero Maubos na bakit, yung produkto namin. hindi ka ba kung banana loaf, hindi ka ba nag-banana chips? Hindi pa? Hindi. Iba rin yung linya ko. Kasi una, pag hilaw, dinidistribute namin sa aming mga Oo. suki. Then, pag hinog na, display namin dito sa aming restaurant. Oo. Pag medyo overripe na, gawin na namin, Oo. process na namin as banana. Yun ang kagandahan, parang integrated May, ka. may food chain ba? Oo. Process namin. So pagkatapos ng banana, anong sumunod mo? So, since, nagbaka ako. So hindi siya sabay-sabay Hindi. So cereal lang siya. Sa 2000 ba, 2000 nag-umpisa. So ibig sabihin, pagkatapos nung Banana. banana, nagbaka ka naman. So hindi siya sabay na ginawa mo. Hindi, oo. Kumbaga, second step siya. It takes siguro mga 2 to 3 years bago ako nag-umpisa. Ang banana mo, kailan nagsimula? 2008? 2013. 2013. Oo. Kailan ka 2015. nagbaka? Mga 2015 na. 2015. Ilang heads ang Nag-umpisa ako sa mga siguro nasa mga 3 to 5. Okay. So after ato, tapos nag-loan ako sa NDA, National Dairy Authority. Binigyan ako ng 3. And then medyo kulang. Nagkuha na naman ako ng another 5. So bali 8. Oo. With the span of 5 years, na almost 25 to 30 na ang baka ko. Hindi ka nagbebenta ng seeds Hindi, din? O ang binibenta namin dito is yung may tinatawag na lalaki. oo. Babae, hindi. Pinaparami namin. Ganun pala ang technique. So puro lalaki parang, lang, Parang wagyu style namin, yung paglalaki, pinapakain lang namin dyan Oo, sa kulungan niya. oo. Hindi namin pinalabalakan. Then Oo. we slaughter yan. Parang fattening Oo. lang talaga ang 10 months to 11 months lang. Wow. Kaya tender ang kanyang muscles niya. Oo. Yung mga karne niya. So ibig sabihin, on consumption lang o binibenta mo rin sa labas ng baka na Binibenta namin. Actually, sa Facebook ko lang siya maubos na. Oo, totoo yan. No, tapos, Pero dito lang ba sa ang sa amin delivery mo dito, within pag may Davao City lang? Oh, within the community lang. Pero hindi lumalabas siya sa Hindi pa sa... siya kulang talaga. Wow. Talagang Sa amin dapat dito. kung sabi Sa amin dito, lechon din kami, no? Lechon baka. O tapos, nag-dairy ka. Naggawa ka ng mga gatas, may mga dairy ka na. Yung nag-dairy ako kasi yung bakery ko noon is Teka kulang na muna, gatas. ang bakery mo kasabay nung manok. Hindi. Ganito sir. 2000, meron na akong bakery. Existing yun ang pinakauna. Pinakauna sa lahat. Oo. Pero, ano pa ako noon, may trip pa. Oo. Meron akong bakery. Ongoing, meron ka pang tapos corporate. nag-grocery Oo. kami. Oo. That was 2001. So, ibig sabihin, likas na sa yung pagninegosyo.
Definitely, parang Di ba? ganun. Pag ninegosyo, di ba? Dahil lang magnegosyo sa Pilipinas, hindi biro. Di ba? Pero ano ako, negosyo at the same time working. Oo. Ganun lang ba? Hanggang sa naging medyo okay na ako sa negosyo, umalis na ako sa aking corporate. So doon na nagsimula yung banana. Oh, yes. Na sinundan mo ng baka. Oh, una ko talaga yung store, Oo. banana, Oo. then baka. Di, ano sumunod doon? Ang baka, tapos Pagkatapos nag-poultry ng ka. baka, nagproblema ako sa vermi. Oo. Hindi ako marunong, so nagseminar ako ng vermi composting, Oo. ganyan. Tapos, magbenta ako ng vermi. Medyo hindi man masyadong sellable kasi parang ano. Oo, kasi very Ang ginawa organic. ko, ginamit ko na sarili ko, vegetable gardening ako. So talagang So hindi ko alam na yung profit margin pala ng vegetable industry mas malaki. Oo. Basta swerte-swerte lang talaga sa presyo. Oo. Oo. At saka dapat may market ka na. Yun So lang, ibig isa sa- sabihin, dahil hindi naman talaga dumiretso ka ng vegetable, dahil bermi talaga. Oo. So magkano benta mo ng bermi noon? Nung, at Nung that panahon time? na yun is 200 per sacks pa. Ngayon, Pero hindi ka is nagbebenta ng African Nightcrawler before. Meron, nagpinta. So magkano per kilo at benta mo? Noon is 500 per kilo. Oh, yan na, 500 Oo, per kilo na talaga ang bermi. Pero hindi ako kumita doon. Oo. Kasi nga, wala masyadong bumibili. Kasi wala So, nagbe-bermi. Wala Eh, nag-organic. Para bang napilitan akong mag-gulayan na lang ako. Oo. So doon sa gulayan, dumami ng gulayan ko hanggang sa marami ng buyer na pumupunta, and then napili ako nila ng gulayan, most outstanding farmer dito Oo. ng gulayan. Pero teka muna, hindi ka ba na-challenge niya sa gulayan mo? na Yung mga challenges mo, syempre, mga peste. ay oo, definitely, Diba? definitely, oo. Since may background din tayo as a nurse, Oo. di ba? Masabi natin na prevention is better than cure. Hindi pa, So, hindi paano pa mo na natutunan wala pang yung peste. Wala pang peste, ini-sprayan mo na ng ano. Yung So, tinatawag may commercial, natin na- anong mga fungicide? Yes, of course, yung insecticide. Kasi gap ako, Oo. nagpa-seminar ako ng good agricultural practices. Gap ako dito. So since itong farm 1 ko at sa farm 2, since this is an Teka muna, ano ang farm 1 mo? Vegetable? Yes. Ang farm 1 ko, dito yung livestock. Oo, farm 1. Ang farm 2 ko, ito yun ang vegetables and accommodations. So parang hinati ko yung 8 hectares na ang first 4 hectares is farm 1, ito yung livestock. Oo. Ang So, pangalawa, nasa kabila? Ito yung Oo. nasa kabila. adjacent to the street. So, pupuntahan natin yung Bukas. Para Mas maaga sir, mas maganda. Oo naman, maaga akong gumigising. Farmer din ako. Farmer George Salinas, di ba? Yung Tama, kumbaga tama, yung Sir kalikasan, di ba? Bukas magkita tayo dyan. Ipapakita natin ng farming. Tanong, napansin ko, ikaw lang gulayan na may mga bulaklak. Diba? Oh. Kakaiba eh. Sabi ko, bakit ba yung naghalo mga bulaklak dito? Anong main reason mo? Bakit Okay. naglagay Number ka ng one bulaklak? factor, ang laging pumupunta rito, usually mga babae. They appreciate flowers first, down to the gulay. Ang mga lalaki, they appreciate the gulay, bihira lang sa mga flowers. But number 2 is, ito rin is insect repellent. Diba? Oo. So, attraction sa mga insects natin Pero na teka, instead na pumunta hindi doon sa lahat gulay. ng bulaklak. Oo. May Hindi identified rin ka. lahat ng mga bulaklak na attraction sa mga insect. Meron mga certain bulaklak din. Pero definitely, Yung it scene is- niya ba, magandang ano yan? Pang ano, at insect repellent? Oh, yung mga marigold, mga ganyan, Oo. no. Pero yung mga dahlia namin, mga iba naming that is only for the good in the eyes of the women. Kasi makita mo, sir, pagpunta sa mga tao, papunta doon, ang unang pinipicturan yung bulaklak namin, hindi yung gulay. Pagdating naman dito sa restaurant, ang hinahanap, gulay. Anong gulay nyo dito? Ma'am, pinapakita namin doon. Uy, bulaklak! Nawala na yung lettuce. So kaya, ini-integrate na namin. Kasi nakita namin, nag-i-enjoy ang mga farmers natin na nakakita ng bulaklak at the same time, pwede palang itabi yung lettuce, yung cabbage, yung pechay, pwede pala silang pagsabayin.
So harmonize lang. Ngayon, bilang farmer entrepreneur, anong maa-advise mo doon sa mga bagong gustong mag-farm? Diba? Siyempre, Based no, on kagaya experience, natin, diba? no? Oh, there is no age limit in farming. O bakit Only you have to passion na. nag-senior ka na ba? Hindi pa? Wala pa. Wala pa. So, ibig sabihin ba na matanda ka na, di ka na pwede sa agriculture, no? Oo. Ibig sabihin na walang age limit Mm-mm. na ang farming natin. As long as you have the heart of agriculture, you have a heart of planting, and you have the heart to plant or to go on the farming, mag-enjoy ka. Pero Oo. yung video inggit-inggit lang yung sa'yo. Gusto mo lang makita yung ganito. Tapos afterwards, meron kayong konting problema. So yun ang yun ang advice mo sa importante doon, kanila. yung mahal mo yung trabaho mo. Correct. And, oo. regardless of you have compensated or hindi. Kasi agriculture is the long, sabi natin ba, is a more complex of science ba. Marami tayong mga sistema sa pagtanim, style, At saka puno, no? mga ganun. Only to have to those, tandaan lang natin, ang sa atin lang is, tayo lang yung nag-aalaga, iba yung nagpapatubo. Yes, no? correct. Hindi yung nasa taas. No? All we have to do is to plant, to take care. Yung nagpapalaki, siya na yung nasa taas. Kung hindi kaya, gumising tayo ng alas 5, pagkatapos mga alas 8, alas 9, uwi na, okay na. Hindi na tayo ibig sabihin, mag-farming ka talaga, whole day ka doon. That is necessarily. Oh, pwede kang pagdating ng alas 4, alas 5, go ahead. Chill ka na, Chill di ka ba? na, oo. Ako, minsan din, pag medyo malakas ang buwan, sir, nag-iikot-ikot din ako sa farm ko. Okay.